Sa elevator pa lang, nahirapan na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Criminal Investigation and Detection Group at Makati City Local Government Unit na marating ang target na palapag dahil sa nangangailangan pa ito ng access. Unang pinuntahan ng mga otoridad ang 52nd floor, ngunit puro tambak ng computer lang ang nakita. Sumunod namang pinuntahan ng mga otoridad ang 58th, 48th, 46th, 45th at 43rd floor, ngunit sarado na ito at may nakapaskil ng closure order mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ngunit sa 25th at 51st floor, may nakitang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO style na setup ang mga otoridad. Obviously naman, yung mga nakita natin dito are yung mga equipment, yung mga typical na nakikita natin sa loob ng operation ng POGO Hub. Nandyan yung mga computers, you can see pre-registered SIM cards, you can see yung maraming cellphones, and then yung mga money counters and a lot of vaults. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, tila natunugan umano ang gagawin nilang operasyon. So siguro natunugan nila, that's why pagdating natin wala na tayong dinat ng tao. Ang intel namin dito talagang nag-ooperate ito bilang POGO operation, scamming center ito. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pababa ito mga tao. Bukod sa sandamakmak na computer na nakita doon sa kabilang kwarto, ito yung isa pang room dito sa 51st floor nitong sinalakay na building dito sa Makati. At dito nga may nakita malaking vault at money counter. Ayon sa PAOK, ito yung hinihinala nilang finance room nitong sinalakay na POGO dito sa Makati City. At papunta naman tayo dito sa kabilang kwarto na kung saan dito nga ay yung hinihinalang opisina nitong boss nitong POGO. At dito may makikita tayong mga mamahaling gamit na ayon sa otoridad ay nagkakalaga ng daan-daang libo. At dito nga sa table, may nakita rin silang airsoft gun. At hinihinala nila na may tao dito kanina dahil nadat na nila na naka-charge pa yung laptop na nakita nga dito sa lamesa ng hinihinalang boss. Magsasagawa naman ang PNP-CIDG ng investigasyon dahil sa nag-leak na impormasyon ng isasagawang inspeksyon. We're looking at the possibility na sila ay na-alarm dahil may nakita tayong memo from somebody na may inspection yan. So hindi muna namin papangalanan, tingnan muna namin authenticity ng dokumento na yan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.